Magandang araw mga kaibigan, mga kababayan. Muli ang inyong lingkod ay nagpapasalamat na tayo muli ay hahayag na muli ng salita ng ating Panginoon. Ang inyong lingkod, nakabilang sa Seventh-day Adventist, Jimmy Sabanal, ay nagpapasalamat sa inyo sa palagi ninyong pagsubaybay sa ating mga pagtalakay ng banal na kasulatan. Ngayon mga kaibigan, ang atin pong paksa ay may kaugnayan sa dalawang pangingilin, Sabat na mula sa Panginoon at ang pangingilin ng linggo na nakasanayan na ng ating nakagisnang mga kababayan, at maging ang inyong linggo dati ay nangingilin din ang araw ng linggo. Ngayon, ating tutuklasin, ngunit bago yan, tayo muna ay manalangin. O dakila namin Diyos na mabagin na ang tahanan ay nasa mga langit sa oras na ito. Lubos ang aming kagalakan, nagpapasalamat kami sa buhay at lakas na aming taglay mula sa iyo. At muli namin hinihiling ang iyong banal na espiritu na patuloy kaming kasihan, unawaan ng mga bagay na aming pag-aralan. Ito ay aming hinihiling, kalakip ng kapatawaran, ang aming mga kasalanan. Hinihiling namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, tuloy tayo mga kaibigan at mga kababayan, at ang ating paksa ay may ugnayan sa dalawang pangingilin na ito ang Sabat at ang linggo na pangilin ng mga Kristiyano. Ang ating susing talata ay makikita natin sa Marcos Kapitulo 2. Ang talata nito ay 27. Ang sabi ng Biblia ay ganito: At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. May mga sabi-sabi at mga kuro-kuro na ang Sabat daw ay para lang sa mga Israelita, at ang mga Hintil o yung mga Kristiyano ay hindi sakop sa pangingilin ng Sabat na ito. Kanino ba iniutos ang Sabat? Ating basahin sa aklat ng Roma 9:4, sinasabi na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Tuloy natin sa Roma 9:5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Ngayon, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 3, ang talata nito ay 1, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami, sabi ni Pablo sa talatang 2, marami, sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. No? Bukod sa ipinagkatiwala sa kanilang aral ng Diyos, sinasabi ng apostol na si Pablo sa aklat ng Gawa, Kapitulo 7:38, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. No? Ang sabi nga ni John sa kanyang sulat sa Kapitulo 4, ang talata nito ay 22, sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Yan. Kaya, kung ating papansinin mga kaibigan, kanino ba ibinigay ng Diyos ang Sabat? Ang Sabat ay binigay sa mga Israel, sa mga Israelita. Ang tanong, nung ibinigay ba sa mga Israelita, hindi ba kasali ang mga Hintil? At ano ba, bakit ibinigay sa mga Israelita? Yung bang pagbibigay ay sa kanila lamang ibinigay? Ano bang ginawa sa kanila ng Diyos para binigyan sila ng kautusan? Ang sabi ni Apostol Pablo ay sa Gawa 7:38, ang sabi rito, basahin natin uli, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sinong nagtanggap ng mga aral na buhay na ito mga kaibigan at mga kababayan? Di ba mga Israelita? So nung tinanggap nila, sabi ni Apostol Pablo, upang ibigay sa atin. O hindi pala para lamang sa kanila.
Hindi totoo na ang mga Israel lang ang mangili ng Sabat, kundi nung ibinigay sa atin o sa mga hintil ay kasama na rin pati Sabat. Hindi naman sinabi kasi na nung ibigay ang mga aral sa kanila, except Sabat, para sa mga hintil ang iba, no? Hindi sinabing ganoon. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, nung tinanggap ng mga Israelita ang mga aral na buhay, ay ibinigay ito sa atin. Bakit? Pati nga kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid, sabi nga ni Juan sa 4:22, ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Tama. Tama, di ba mga kaibigan? So kung ang kaligtasan ay mula sa Hudyo, edi sa Hudyo rin pala yung kaligtasan. Ang mga hintil hindi sakop. So mali na pagkakaunawa yon. Ngayon mga kaibigan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Mababasa natin yon sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, ang talata nito ay 8. So, ang mga saksi dito mga kaibigan at mga kababayan na tinutukoy, walang iba kundi ang mga apostol. Ang mga apostol ay siyang may dala ng mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos. At sila din ang binigyan, kasi mga Hudyo yan ang mga apostol. Yan ay mga Hudyo, no? Mga kaibigan. Ang mga Hudyo na yan, na mga apostol, sila ang mga anak ng mga magulang na tumanggap ng mga aral na buhay upang dalhin sa atin, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya kung dadalhin sa atin, ay makikita natin dapat ngayon na isa lang ang aral, hindi marami. At para maging kabahagi tayo, mga kaibigan at mga kababayan, sa tinatawag na aral, ay sinasabi ng Biblia na makianib or makilakip tayo sa Panginoon ng mga Israelita. Kasi ang Kristo ayon sa laman, mga kaibigan, ayon sa laman sa Roma 9:5, nagmula sa Israel. Kaya ang sabi ni Isaias doon sa 56 talatang 6, kung paano makibahagi ang mga hintil sa pangako ng Diyos, dapat, sabi ni Isaias, makilakip sa Panginoon ng mga Israelita, hindi makilakip sa Panginoon ng kung sino-sino. Ang Israel, ang Panginoon ng Israelita, ang siyang nagbigay ng aral na buhay, kalakip ang Sabat. So, ang sabi ni Isaias, makilakip or sumanib, makisanib sa bansang Israel ayon sa Roma 11, Kapitulo 11, 17 hanggang 20 ng mga talata. Ano pa? Kapag sumanib kasi tayo, ay magiging kabahagi tayo ng pangako ng ating Panginoon at ibibilang tayo sa bansang Israel. Ephesians chapter 2:11 verse 13. So maliwanag mga kaibigan at mga kababayan, una, ang mga kautusan, kaluwalhatian at mga tipan at pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos ay ibinigay sa mga Israelita. Kung paano ibinigay sa kanila, ito'y ipinagkatiwala sa kanila sa mga Israelita para dalhin sa atin na mga hintil. Now, kung paano tayo makibahagi sa mga ganyang kapangakuan ng Diyos, dapat makilagip tayo. Kanino tayo makilagip? Sa Panginoon ng mga Israelita ayon sa Isaiah 56 verse 6. Ngayon, inutos ba ng Diyos ang Sabat sa mga Kristiyano? Ito yung katanungan na maaring hindi matanggap ng mas marami ng mga mananampalataya din ngayon. Kung inutos ba ang Sabat sa mga Kristiyano? Yes. Kasi una kung ang mga Israelita
kung buhay pa ang mga apostol sa ngayon, no? Ano kayang pangingilin ang dalhin nila sa atin? Linggo kaya yun? Hindi po linggo, dahil sila ay mga Sabbath keeper. Mababasa natin yan sa Biblia mamaya. So, ang sabi dito, inutos ba ng Diyos ang Sabbath sa mga Kristiyano? Opo. Sabi nga dito sa Marcos 2:27, ayon sa ating binasa kanina, sinabi ni Jesus sa kanila, ang Sabbath ay ginawa ng dahil sa tao. Kung ating pansinin, ang talata ng 27, kapitulo 2 ng Marcos, ay sinasabi doon sa Strong Greek Concordance na anthropos. Anong ibig sabihin ng anthropos? Anthropos, it means humankind or human being. Nangangahulugan na kapag ikaw ay tao, ito ay para sa iyo. Ang Sabat ng Panginoon ay para sa iyo. No? Hindi naman dyan sinabi kasi na para lang sa Hudyo. No? Kaya ang sabi ng talata, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ngayon, ang katunayan nga nito mga kaibigan at mga kabayan, hindi lang dito sa lupa ipangingilin ang Sabat or susundin. Alam nyo, sa Isaiah chapter 66 verse 23, nakita na ni Isaiah yan, na sabi niya doon sa talata, lahat ng mga ligtas ay sasamba sa Diyos sa araw ng Sabat sa bagong langit. Eh di wala pa namang bagong langit sa ngayon mga kaibigan. Kaya ang sinasabi ni Isaiah dito sa kanyang talata ay futuristic ito. Ito ay darating pa at hindi pa nararanasan ito ngayon ng mga tao na mayroong bagong langit at bagong lupa. No? Kahit daw doon sa bagong langit at bagong lupa, ang mga ligtas ay mangingilin. No? Ang sabi ay sasamba sa Diyos sa araw ng Sabat sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid, kung ating susundan ang mga pag-aaral nitong Sabat sa Biblia, wala tayong dapat magiging huwaran o batayan, kundi ang ating Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng ating Panginoon kapag araw ng Sabat? Pakinggan ninyo ating basahin ang Lucas 4:16. Ganito ang sinasabi sa atin. Kaugalian ni Jesus na sa bahay-sambahan sa araw ng Sabat. Pag sinabing kaugalian, ito ay talagang habit ng ating Panginoon na dapat nating tularan. Kasi sa Biblia, mababasa din natin na yung kanyang mga alagad, partikular na si Apostol Pablo, doon sa Aklat ng Gawa 17:2, mabasa rin natin ang ganitong pangungusap. Sabi doon ay, ugali ni Pablo na pumasok sa bahay-sambahan sa araw ng Sabat. Makikita ninyong pagkaparihan ng lingkod sa kanyang Panginoon. So, kung tayo ay sinasabi natin na tayo mga Kristiyano, dapat ang ating guro o ang ating sinasamba o kinukuhanan ng prinsipyo dapat magiging kaugali natin, mga kaibigan at mga kababayan. Ngunit anong nangyari? Instead na ang Panginoon ay ugali niya na nasa bahay-sambahan kapag araw ng Sabat, ang ibang mga Kristiyano ngayon, kapag araw ng Sabat, nasa trabaho, kung saan-saan mga hindi nila kaugali ang ating Panginoon. No? Hindi katulad ni Apostol Pablo na sinasabi ng talata dito sa Gawa 17:2 na ugali ni Pablo na pumasok sa bahay-sambahan sa araw ng Sabat. Sa katunayan niya yan mga kaibigan hinihikayat ni Apostol Pablo na kaugali niya ang mga Kristiyano Doon sa Korinto 11:1, sabi niya, sa wikang English ay sinabi niya ganito, follow my example as I follow the example of Christ. Now, anong ihimplo ni Kristo? Ang ihimplo ni Kristo ay ang nasa Lucas 4:16 na ugali ni Jesus na nasa bahay-sambahan sa araw ng Sabat. Okay. Alam nyo, dagdag pa ng banal na kasulatan sa Gawa 13, ang talata nito ay 44. Nagkakatipon ang buong bayan ng araw ng Sabat upang pakinggan ang salita ng Diyos. Pag sinabing buong bayan, walang iba na tinutukoy dito kundi ang buong kapulungan o buong iglesia ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin niyan. Sa Bagong Tipan, mababasa natin sa 13:44 ng Aklat ng Gawa.
So, yun po ang mababasa natin mga kaibigan, na ang Sabat ng tunay ng mga Kristiyano ay hindi po linggo, kundi araw ng Sabado. Okay. Dito tayo dadako sa tanong na bakit marami ang nangingili ng Sunday o araw ng linggo? Mga kaibigan at mga kaubayan, bakit marami ang nangingili ng Sunday instead na Saturday? Pupunta tayo mga kaibigan sa kasaysayan para magiging legit ang ating mga source sa pag-aaral na ito, no? Bakit marami ang nangingili ng linggo sa halip na Sabado? Alam nyo, sa kasaysayan, punta tayo sa mga aklat para masabi natin na ito'y nangyari na sa nakaraan para magkaroon tayo ng batayan. Sa kasaysayan, ating basahin sa aklat na binawagatang Modern Times and the Living Past sa pahina 208. So, i-google nyo yan mga kaibigan. Makikita nyo yan. Modern Times and the Living Past 208. Sabi dito, March 7, pizza ito mga kaibigan ha. March 7, 321 AD, a decree of Constantine the Great to change the solemnity of rest day as Saturday to Sunday. So ano daw? Mayroon palang batas na nagsasabi, sinong author niyan? Si Constantine the Great, to change the solemnity of rest day as Saturday to Sunday. Inilipat mga kaibigan ang kabanalan ng pangingili ng araw ng Saturday sa Sunday na unang araw. Isa yun batas o decree yun mga kapatid. Sinong sanhi? Si Constantine the Great. Pangalawa, anong aklat itong ating babasahin? Ito ay aklat na pinamagatang Lyceum Historia Ecclesiastica sa may pahina 739. Anong sinasabi dito? Sabi dito, noong 325 AD, Sylvester, Bishop of Rome, officially changed the title of the first day or Sunday, calling it the Lord's Day. Kaya pala tinawag na Lord's Day yung Sunday dahil sabi dito sa binasa nating aklat ng Lyceum Historia Ecclesiastica sa may page 739, si Sylvester, Bishop ng Rome, officially changed the title of the first day or Sunday, calling it the Lord's Day. Kaya pala tinawag yung linggo na araw ng Panginoon sapagkat mayroong sinasabi ang kasaysayan na isang pari ng bishop ng Roma, siya ang nagpalit ng tinatawag na titulo ng unang araw na linggo at tinawag itong the Lord's Day. No? Ano pang aklat ang ating mababasa dito bilang patunay kung bakit marami ang nangingili ng Sunday o linggo sa ating kapanahonan? Ito ay ang aklat ng Katoliko. Sinasabi ng aklat ng The Convert Catechism of Catholic Doctrine 1910 2nd edition, page 50. Kung i-google niyo yan, makikita nito. Ito ang nakalagay dito, question and answer. No? Sabi dito, 336 AD, Sunday law was enforced to be observed. No? Siguro naunawaan naman natin kung ano ibig sabihin. Sunday law was enforced to be observed. Question number 1. Which is the Sabbath day? Sabi ng aklat. Answer, Saturday is the Sabbath day. Question ulit. Sabi niyang aklat niyan. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Sabi sa kasagutan, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ano daw? Kung madali namang ma-trace natin, madali makita ang mga bagay nito mga kaibigan, mga kapatid. Kasi i-google lang natin yung mga aklat ay makikita na natin, no?
Kumpleto, may pahina at may aklat. Convert, Catechism of the Catholic Doctrine, 1910, second edition, page 50. So, ano daw ang araw ng ano raw ang araw na ipangilin? Ang sabi nila ay Saturday is the Sabbath day. Sabi sa katanungan, bakit hindi natin ipinapangilin ang Sunday? Bakit tayo naningili ng Sunday sa halip na Saturday? Sabi ng aklat ng Katoliko, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa makatuwid mga kaibigan, mga kababayan, kung sino ang dahilan kung bakit maraming pangingilin ngayon ng linggo ay ang Romano Katoliko. Sila po ang dahilan yan kung bakit tayo maraming mga kaibigan at mga kaibayong sa pananampalataya na linggo ang pangilin. At yung kaibigan natin na mga yan ay lumalaban yan sa Sabat. Sila yung nagsasabi na ang Sabat para lang yan sa Israel. Hindi naman sila tutol na mayroong Sabat or wala. Tutol sila na hindi na ipapangilin sa panahong Kristiyano kasi sabi nga nila sa Israel lang yan. Pero ayon sa ating nabasa kanina, ang Israelita na binigyan ng Diyos na utos ng Sabat ay para dalhin sa atin. No? Hindi nila sinabi yan, hindi nila binasa yung talata na yan, na ang mga Israelita na binigyan ng lahat-lahat na mula sa Diyos, pati ang ating Panginoon mula sa mga Israelyan, ayon sa laman. Dadalhin ang mensahe yan sa mga hintil, pati ang lahat ng mga kautusan na dapat ipasunod. Ngayon, isa pang katunayan na kung bakit marami talagang naipangilin bukod sa ang sanhi pala niyan mga Katoliko. Sabi rito, world history, tayo mga kaibigan. 538 AD, anong mga kaganapan? Sunday law penalty for violators was imposed. Kailan nangyari? Nagpasimula 538 AD. Kaya kung doon kanina sa aklat na Convert, Catechism of Catholic Doctrine, ipinangilin lang nila doon ang linggo dahil inilipat ng mga Romano Katoliko ang kabanalan ng Sabat tungo sa unang araw na linggo. Wala pang wala pang tinatawag na penalty sa mga violators kapag lumabag. Pero dito sa taong 538 AD, sinabi dito na Sunday law penalty for violator was imposed. No? Anong unang nangyari sa mga bagay na ito? Anong sunod-sunod ng mga nangyari? Ito, a decree from Emperor Justinian. Papal supremacy take over from form of government. No religious freedom, only Catholic Church. Walang reliyon maliban, sinabi dito sa Catholic Church. At ang Dark Ages begin. Nagpaumpisa ang madilim na kapanahunan, mga kaibigan. Sa kasaysayan yan, magsaliksi kayo ng mabuting mga kaibigan para hindi tayo maligaw. The split of Christianity, World History, page 360. Christian who remain faithful as Sabbath keepers were persecuted. Ang nanatiling mga tapat na mga Sabbath keeper sa panahon na yun, mga kaibigan, ay sinasabi ng kasaysayan na sila ay pinersecute. No? Alam niyo mga kaibigan at mga kababayan, ayon sa kasaysayan, kaya pala hanggang sa Pilipinas dumating itong pangingilin ng linggo dahil sa mga Spaniard, no? Sabi nga dito, 1521 AD, anong nangyari dito? Sunday worship was strictly enforced by Spaniard regime in the Philippines for about 333 years because Spain was under Roman Empire from Western Europe. There was no freedom of religion until 1798 AD. So, mahaba-iba ito mga kaibigan at mga kababayan. Kaya pala, napakatindi ng kapit ng pangingilin ng linggo dahil sa haba, baga naman ang panahon nito, no? Na ang Pilipinas ay under ng mga Spaniard. Ano pa? Noong 1798 AD, natapos ang Dark Ages. No?
sa ilalim ng papal supremacy na pinamunuan ng Pope noong 1798. No? Ang sabi sa kasaysayan, pinahuli ni General Napoleon Bonaparte sa pagitan ni General Bercher si Pope Pius VI at ikinulong hanggang sa namatay sa bilangguan. Ito ay makikita natin sa History of Christian Church, page 375 hanggang 377. Ito yung mga nangyayari sa kasaysayan, mga kaibigan at mga kabayan, kung bakit sa Kristyanismo dalawa ang pinapangilin na araw. Merong linggo, merong Sabado. Ang tawag sa Sabado ay Sabat. So, ang dahilan pala, mga kaibigan, kung bakit merong pangingilin ng linggo, dahil nagkaroon ayon sa kasaysayan, una, ipinag-utos ni Constantine the Great na ang kabanalan ng Sabat ay malipat sa unang araw na linggo. At tinawag nila ang araw na linggo na the Lord's Day ayon sa kay Sylvester Bishop of Rome, ay nababasa natin sa kasaysayan ng Lyceum Historia Ecclesiastica, page 739. At kung ano ang nangyari, sunod-sunod na nangyari na ang linggo ay nagkaroon ng mabigat na parusa kapag ito ay nilabag sa panahon ng Dark Ages, mga kaibigan at mga kababayan. Nagkaroon na siya ng ngipin. Kumbaga, ang batas kapag linggo ay ipangilin mo sa panahon nila. At kapag hindi mo ipangilin ang araw ng linggo, ikaw ay papatawan ng mga mabibigat na parusa, maging kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ano ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon? Na ibalik, gusto at nais ng Diyos na ibalik na mangilin ang tao ng araw ng Sabat. Dahil ito ang kanyang utos na ibinigay una sa mga Israelita, at ang sabi nga ng apostol na si Pablo doon sa sa Roma, sa Gawa 7:38, na tinanggap ng mga Israelita ang mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So, ang panawagan talaga ng Diyos, mga kaibigan, na ibalik ang tao sa tunay na pangingili ng Sabat. Kasi, ayon sa ating binasa doon sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Ang Diyos po ang may sabi niya. So, kung may pangingili ng linggo sa araw na ito, sa ating kapanahon ng mga Kristiyano, ay hindi po utos ng Diyos na ipangili ng linggo. Wala sa Bible po yan, mga kaibigan at mga kababayan. So, sana magbukas tayo ng ating kaisipan, buksan natin ang ating puso sa pagbabasa ng banal na kasulatan, at ating ding saliksikin sa ating mga referensya na nababasa ayon sa kasaysayan kung bakit marami ang nangingili ng linggo. Hindi natin hayaan na hindi natin malaman ang buong katotohanan nito, mga kaibigan at mga kababayan. So, sa muli, bilang panghuling talata nating babasahin, ayon doon sa aklat ni Isaias 66, 22 hanggang 23, hanggang kailan mangingili ng Sabat ang mga lingkod ng Diyos? Sabi ni Isaias, hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa. So, hindi nawawala, mga kaibigan, ang pangingili ng Sabat sa harapan ng Diyos. Ang Sabat ay i-observe pa rin ng mga lingkod ng Diyos hanggang sa bagong langit at bagong lupa, at ito ay mangyayari sa hinarap, sapagkat ang sinabi ni Isaias dito sa kanyang pangungusap sa Kapitulo 66 ay hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Hindi pa ito nangyayari, mga kaibigan. So, ang ating Diyos ngayon ay may panawagan na buksan natin ang ating mga isipan, ang ating puso,
at upang makabahagi tayo sa mga pangako ng Diyos, ang sabi ng ating mga pinag-aaralan kanina, ay sumanib tayo sa Panginoon ng mga Israelita. Doon nagmumula ang mga pangako ng Diyos, at ang pangako na yon ay dala-dala nila hanggang sa mga hintil. Magandang araw mga kaibigan at mga kaubayan, at sana ang dalangin ko na tayong lahat ay magkaroon ng isang pagbubulay-bulay at magkaroon ng tiyak na pagbukas ng ating mga kaisipan, at gabayan nawa tayo ng banal na Espiritu upang maunawaan lalo ang mga bagay na ninanais ng Diyos, sapagkat ito'y kanyang kalooban. Magandang araw muli sa inyong mga kabayan at mga kaibigan. Marami pong salamat sa inyo.